Well, another new loan app na madadownload po natin sa Google Play Store, which is itong si Peso Easy Loan App na nakita ko lang din yung ads nito sa IG ko at sabi ko, parang loan app nga ito. Well, nung kinlik ko yung install, nag-direct siya sa Google Play Store kaya sabi ko, loan app ito. Well, searchable naman po siya sa Google Play Store. Type nyo lang Peso Easy Loan. So, lalabas siya dyan. Under po siya kay Best Friend Lending Corporation at kung makikita nyo dito, konting-konti pa lang talaga yung reviews niya at may konti rin siyang download. At bagong-bago ha, kasi this November lang din naman siya na-release at nag-update din agad-agad this November din. Well, dahil other siya kay Best Friend Lending Corporation po, no, tinignan ko siya sa SEC website and there's a list of recorded online lending platform at hindi ko po siya makita doon. Wala po siya. Kaya deserve natin silipin to kasi nga available din siya sa public. Well, before I start, disclaimer, this video is not sponsored and basically based on my personal experience lang na gusto kong i-share sa inyo para bigyan ko ng heads up at magkaroon na kayo ng idea sa loan app po na ito. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different loan apps or loan services that we can download online. Tamang expectation lang, legit tips and recommendation, and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong mga videos, so consider subscribing and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to this loan app, guaranteed po yung kanyang instant loan offer at makakautang. Kahit pa tayo ay mga walang work or unemployed, housewife, student, freelance, okay lang yun. Hindi naman sila nangihingi ng any income proof dito. So, kailangan lang talaga natin mag-comply. Well, don't worry, this is not an auto disbursement naman. We have the choice to choose, no, if gusto natin mag-loan dito. Hindi siya auto disbursement, kaya huwag kabahan. Well, if bago mo pa lang siyang na-encounter, no, keep watching muna, stay tuned, huwag ka muna mag-download, no. Alamin mo muna yung details ng loan app na ito before trying this one, para kahit pa paano, makapag-nilay-nilay ka or makapag-decide ka, though instant loan app nga siya, nakakautang, pero syempre, alamin muna natin yung buong detalye nito. Well, download ko po yung app and then bubungad naman po agad sa atin dito yung kanyang privacy policy statement, permission po dito. I need to agree po, no, para makapag-proceed po ako. After this one, I need to input my mobile phone number at magsisend po sila sa atin ng verification code. And then right after po niyan, makikita po natin dito sa homepage na nag-o-offer po siya ng up to 60,000 pesos. But guys ha, it doesn't guaranteed ha, na ito talaga yung mga cash loan natin. So sa mga first timer, expect na medyo mababa. So subject for evaluation pa din po tayo. Well, wala na akong ibang gagawin dito kundi click natin tong apply now for us to proceed at may magpo-pop up pa din po dito na privacy statement that I need to accept na naman. Then after po nito is I need to input or choose my ID na hinihingi po nila sa atin. So meron silang recommended ID type dito and don't worry, meron tayong other options if hindi available yung ID mo sa recommended ID type. So pipili tayo dyan and for me I just may PhilHealth ID lang at pipicture natin yan right away guys. And then mag-auto fill up or auto capture po yung details ng ID po natin dito. Hindi na natin kailangan i-manually fill up. So like our full name, ID number, and date of birth. Well, next po nito is our selfie recognition or selfie verification po. So magsa-selfie lang po tayo dyan. And this is followed by our personal or identity information na po, including our education, marital status, number of credit cards, email, gender, and addresses po natin. And dito sa baba guys, meron siyang mga alternative phone number, Facebook account, Viber account. Pero don't worry, optional lahat to. No need to provide. Lalo kapag Facebook. Well, after filling up, this is followed by our work information na po. And it talks about our company details, income details po, and our profession. And para mapanatag kayo, yes, yung mga tinatanggap nila, sabi ko sa inyo, nandiyan sila housewife, sila students, si unemployed, and other employed individuals or self-employed. Kasi kahit naman anong piliin natin dyan, pa student, pa housewife, pa unemployed, no, we need still to provide our company details, industry details, income details. Walang pinagkaiba. Wala rin naman tayong isa-submit na income proof. Formality lang na kailangan natin siya fill up. And then right after po nito, this is followed by our emergency contacts na po or the character references po. So baba natin, no, naghihingi po sila ng up to 5 character reference or contact references po. Hindi po siya manually fill up. Magdadirect po siya sa ating phone book list. Ang dami nito, no? Nakatamad pa naman tong portion na ito fill up. So anyways, kapag po na-provide natin yan, kasi kailangan talaga natin i-provide yan, wala tayong choice kasi hindi tayo makakapag-proceed kapag hindi natin siya na i-provide. Next po nito is
the withdrawal information na po. So, ito na po yung disbursement method natin in case po na decided tayo na mangutang po dito. So, ito po yung pinaka-disbursement method natin, either e-wallet or bank accounts po. So, for me, I choose my e-wallet lang po. And ito po yung mga e-wallets po na available po dito. Ang dami naman nila, but for me, I choose pa rin my GCash para mas mabilis ko siyang manotice. And then, after po nito, sinubmit ko siya at agad-agad, hindi pinag-isipan, system generated, meron akong loan offer po dito of 3,000 pesos. So, ito na yon. Ito na yung approved loan offer ko. At aalamin na ngayon natin yung loan summary or loan details niya po dito. Binigyan niya po ako ng dalawang periods, 2 periods and 3 periods. So, dito tayo sa 2 periods at makikita nyo dito from today that I'm trying this loan up po. So, makikita po natin dito sa repayment plan ko po dito, no. Sa 3,000 na loan amount ko, ang babayaran ko daw sa aking first repayment is 3,390 pesos. So, clearly, 13% of my loan amount na agad yon yung kanyang interest rate niya sa akin na. Kasi 3,000 lang yung ilo-loan ko. At 3,390 yung babayaran ko. Anyways, ito na nga. Kung makikita niyo sa due date ko, from today that I'm trying this loan up is within 7 days to pay lang po siya. So, para mas maintindihan niyo siya, expand natin tong repayment plan niya. So, dito sa schedule 2, wag na lang siguro natin siyang pansinin do. Meron siyang 30 pesos, no? At babayaran daw natin sa March pa. Tagal nun. At nakalagay naman po dito sa note na kapag daw na-repay natin on time po, yung ating schedule 1, or yung within 7 days to pay natin, mawi-waive daw itong schedule 2. Kaya sabi ko sa inyo, one-time payment lang tayo dito. At alam ko, napansin na rin itong nasa baba na meron nakalagay dyan na upfront service fee, naka-minus 750 pesos sa 3,000 pesos na loan amount ko sa 2 periods or sa 7 days to pay. Let us say, guys, kapag may mga ganito na nakalagay minus 750, so clearly, hindi po siya buong matatanggap. Itong 750 pesos, ima-minus natin siya sa 3,000 pesos. Kaya mara-receive na lang natin probably 2,250 na lang because of the deduction of the upfront service fee na 750 sa 3,000 pesos. Again, ang mare-receive na lang natin 2,250. Go ba kayo doon? Okay ba sa inyo yon? Kasi hindi na nga siya buong matatanggap and then meron pa siyang interest rate upon repayment, diba? Kasi hindi naman saktong 3,000 yung payment natin dito eh. Sabi niya kanina, ang babayaran daw natin 3,390. Sabi ko din sa inyo kanina, meron na silang 13% na interest rate doon. Well, kinumpute ko naman yung interest rate nitong service fee na ito sa loan amount natin, lumalabas naman na 25% yung service fee niya. So, inad ko yung 25% plus 13% na interest rate niya. Lumalabas po, ang pinaka-effective interest rate niya for the whole loan amount niya sa akin for 7 days to pay ay 38%. Napakalaki nun, guys. Napaka-loan shark nun. Which is, I didn't find it helpful talaga. Ikaw ba tatanungin ko, kailang ba sa'yo yun? Hindi mo siya buong matatanggap. Mataas yung effective interest rate niya and then 7 days to pay. Though, sabi ko nga sa inyo, makakautang. Yes, makakautang dito. Pero, hindi siya satisfying. Kasi gusto naman talaga natin buong matatanggap. Lalo kapag nangangailangan talaga tayo. Ako lang naman to, no? So, wala naman akong magagawa. If ever gusto nyo pa din siyang subukan or gusto nyo pa rin siyang itry, kayo naman yung nangangailangan, hindi naman ako. Ang akin lang naman, mabigyan ko kayo ng tamang expectation po sa bagong loan app po na ito para may idea po kayo. Well, kung sino man sa inyo dito ang nakapag-try na before ko i-review tong loan app na ito, paki-comment down below po your experiences here sa loan app po na ito para aware din po yung iba nating viewers na nagbabasa sa comment section. Well, don't worry po, palagi naman po ako mag-a-update sa inyo, kaya dapat po nakasubscribe po kayo and i-click yung bell button para lahat po ng videos ko is ma-update ko kayo at ma-notified ko kayo. So, yun lamang po. Thank you po for watching this video. See you in my next video. Bye!